Magandang araw mga ka-MC Daily. Bago pa man maitayo ang mga modernong gusali at naglalakihang mall na nakikita natin ngayon, mayroon ng mga tahanang nagsilbing sakses sa ilan sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga bahay na ito ay hindi lamang simpleng tirahan. Dito isinilang ang mga bayani, naninirahan ng mga pangulo at nabuo ang mga kwentong tumulong sa paghubog ng ating bansa. Sa kabila ng pagdaan ng daan-daang taon, marami sa mga ito ang nananatiling nakatayo at patuloy na nagpapaalala sa atin ng ating mayamang nakaraan. Sa video na ito, ating aalamin ang 10 pinakasikat na matandang bahay sa Pilipinas. Mula sa mga ancestral house ng mga bayani hanggang sa mga mansyong naging simbolo ng kapangyarihan, kayamanan at pagmamahal, tuklasin natin ang kanilang mga kwento, ang mga tanyag na taong nanirahan dito, at kung bakit patuloy silang dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Simulan na natin ang ating paglalakbay sa nakaraan. Number 10, Casa Manila. Kung gusto mong maranasan ang buhay ng isang mayamang ilustrado noong panahon ng mga Espanyol, hindi mo kailangan magkaroon ng time machine. Sapat nang bisitahin ang Casa Manila sa loob ng Intramuros, Maynila. Bagamat ito ang pinakabagong estruktura sa ating listahan, dahil itinayo lamang noong dekada 1980, isa itong eksaktong replika ng isang marangyang bahay na bato mula noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo. Dinisenyo ito upang ipakita kung paano namuhay ang mga mayayamang Pilipino noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Hindi tulad ng ibang bahay sa listahang ito, walang partikular na sikat na personalidad na nanirahan sa Casa Manila dahil isa itong museum reconstruction. Gayunpaman, ang bawat silid nito ay nagpapakita ng pamumuhay ng mga pamilyang ilustrado noon. Makikita rito ang mga antigong kasangkapan, mga chandelier, grand piano, kusina, silid kainan at maging ang tradisyonal na patio na karaniwang matatagpuan sa mga tahanan ng mayayamang Pilipino noong ika-19 na siglo. Isa ito sa mga pangunahing atraksyon sa Intramuros at bukas sa publiko halos buong taon. May entrance fee na karaniwang nasa humigit kumulang 75 pesos hanggang 150 pesos depende sa kategorya ng bisita. Para sa mga mahilig sa kasaysayan at arkitektura, ang Casa Manila ay nagsisilbing buhay na museo na nagpapakita ng isang panahong matagal nang lumipas, ngunit patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kasalukuyan. Number 9, Siquia Mansion. Matatagpuan sa makasaysayang lungsod na Vigan ang isa sa pinakasikat na ancestral house sa Hilagang Luzon, ang Siquia Mansion. Ang mansyong ito ay pagmamayari ng mayamang pamilyang Siquia at naging tahanan ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Elpidio Quirino sa pamamagitan ng kanyang asawa na si Alicia Siquia. Dahil dito, naging mahalagang bahagi ito ng kasaysayang pampolitika ng bansa. Sa loob ng mansyon ay makikita pa rin ang maraming personal na gamit ng pamilya. Kabilang ang mga antigong kasangkapan, mamahaling regalo mula sa mga dayuhang dignitaryo at mga alaalang may kaugnay sa panunungkulan ni Pangulong Quirino. Sinasabing dito rin ginanap ang ilang mahalagang pagpupulong noong panahon ng kanyang administrasyon. Dahil dito, hindi lamang ito isang ancestral house, kundi isa ring makasaysayang sentro ng pamahalaan noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Ngayon, isa itong tanyag na tourist attraction sa Vigan at madalas nakasama sa heritage tours ng lungsod. Karaniwang may entrance fee na nasa humigit kumulang 75 hanggang 100 pesos. Dahil matatagpuan ito malapit sa sikat na Kalye Crisologo, madaling puntahan ng mga turista. Ang pagpasok sa Siquia Mansion ay tila paglalakbay pabalik sa panahon kung kailan ang Vigan ay isa sa pinakamahalagang sentro ng kalakalan at politika sa bansa. Number 8, Bahay Nakpil Bautista. Sa gitna ng abalang distrito ng Quiapo sa Manila ay matatagpuan ang Bahay Nakpil Bautista, isa sa pinakamahalagang bahay sa kasaysayan ng Rebolusyon. Itinayo noong 1914 at idinisenyo ng kilalang arkitektong si Arcadio Arellano. Ang bahay na ito
ay naging tahanan ng kompositor ng Katipunan na si Julio Nakpil at ng kanyang asawa na si Gregoria de Jesus na mas kilala bilang nakambini ng Katipunan at biyuda ni Andres Bonifacio. Dahil sa koneksyon nito sa Katipunan at sa Rebolusyon laban sa Espanya, napakahalaga ng bahay na ito sa kasaysayan ng bansa. Dito nanirahan si Gregoria de Jesus matapos ang trahedyang sinapit ni Bonifacio. Ang bahay ay nagsisilbi ring paalala ng mga sakripisyong ginawa ng mga revolusyonaryo para sa kalayaan ng Pilipinas. Bukod dito, kakaiba rin ang disenyo nito dahil pinagsama nito ang tradisyonal na bahay bato at mga modernong impluensya ng Vienna Secession style. Sa kasalukuyan, isa itong heritage attraction na pinangangasiwaan ng mga organisasyong pangkultura. May mga guided tour dito at kadalasan may maliit na donation o entrance fee para sa maintenance ng gusali. Para sa mga nais makita ang tahanan ng isa sa pinakamahalagang babae sa kasaysayan ng Pilipinas, ang bahay ng Pil Bautista ay isang destinasyong hindi dapat palampasin. Number 7, The Ruins o Lacson Mansion. Kung may bahay na maituturing na simbolo ng pag-ibig at trahedya sa Pilipinas, walang duda na isa dito ay ang The Ruins ng Negros Occidental. Itinayo noong mga 1911 ni Don Mariano Ledesma Lacson bilang pag-alala sa kanyang minamahal na asawang Portuges na si Maria Braga na namatay habang ipinapanganak ang kanilang anak. Dahil dito, madalas tong ihambing sa Taj Mahal ng India. Noong ikalawang pandaigdigang kaguluhan, sinunog ng mga gerilyang Pilipino ang mansyon upang hindi ito magamit ng mga pwersang Hapones bilang headquarters. Tumagal ng ilang araw ang apoy, ngunit himalang nanatiling nakatayo ang mga haligi at pangunahing istruktura nito. Hanggang ngayon, makikita pa rin ang napakagandang arkitektura ng gusali, kabilang ang mga haliging may disenyong kahawig ng titik na M bilang pagpupugay kay Maria Braga. Isa na itong world-class tourist attraction sa Negros Occidental. Libo-libong turista ang bumibisita rito bawat taon upang makita ang isa sa pinakamagandang guho sa buong Asya. Karaniwang nasa 150 hanggang 300 pesos ang entrance fee, depende sa edad at uri ng bisita. Kapag sumapit ang dapit hapon at nagliliwanag ang mga ilaw sa paligid ng mansyon, lalong lumalabas ang kakaibang ganda nito na tila nagkikwento pa rin ng walang hanggang pag-ibig. Number 6, Balay Negrense. Sa lungsod ng Silay, na kilala bilang Paris of Negros, matatagpuan ang Balay Negrense, isang bahay na sumisimbolo sa ginintoang panahon ng industriya ng asukal sa Pilipinas. Itinayo noong 1897 ni Don Victor Fernandez Gaston, isa sa pinakamayamang sugar baron sa Negros noong kanyang panahon. Ang pamilya Gaston ay kabilang sa mga pinaka-impluensyal na pamilya sa rehiyon at naging mahalagang bahagi ng pag-unlad ng industriya ng asukal. Sa loob ng bahay ay makikita ang marangyang pamumuhay ng mga hasyendero noong panahon ng Espanyol at unang bahagi ng pananakop ng Amerika. Napanatili rito ang mga antigong kasangkapan, kagamitan sa kusina, mga lumang larawan, at iba pang personal na gamit ng pamilya Gaston. Ang disenyo nito ay kombinasyon ng tradisyonal na bahay na bato at Victorian architecture na nagpapakita ng impluensyang Europeo sa mga mayayamang pamilya ng Negros noong panahong iyon. Ngayon, ang Balay Negrense ang kauna-unahang Ancestral House Museum sa Negros Occidental. Isa ito sa pinakasikat na atraksyon sa Silay City at madalas natampok sa mga heritage tour. Ang entrance fee ay karaniwang nasa 100 hanggang 200 pesos. Para sa mga nais makita kung paano mamuhay ang mga pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas, mahigit isang siglo na ang nakalipas, ang Balay Negrense ay isang napakagandang destinasyon. Number 5, Rizal Shrine. Isa sa mga pinakabantog na makasaysayang bahay sa buong Pilipinas ay ang Rizal Shrine sa Calamba, Laguna. Ito ang tahanang kinalakhan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ang orihinal na bahay ay itinayo noong 1848 ng kanyang mga magulang na sina Francisco Mercado at Teodora Alonso. At dito isinilang si Rizal noong Hunyo 19, 1861. Sa bahay na ito, unang nahubog ang kanyang pagmamahal sa pamilya, edukasyon at bayan.
Mga pagpapahalagang kalaunan ay naging inspirasyon ng kanyang mga isinulat na nagmulat sa kamalayang Pilipino. Sa kasamaang palad, ang orihinal na bahay ay nakumpiska ng pamahalaang Espanyol noong 1891 at kalaunan ay nawasak noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit noong 1950, sa pangunguna ng National Artist for Architecture na si Juan Nakpil, muling itinayo ang bahay, batay sa eksaktong sukat, disenyo at lokasyon ng orihinal. Sa loob nito ay makikita ang mga silid na ginamit ng pamilyang Rizal, mga replika ng kanilang kasangkapan at mga exhibit na naglalarawan ng buhay ng pambansang bayani. Ngayon, isa itong national shrine at isa sa mga pinakapinupuntahang historical attraction sa bansa. Karaniwang nasa 50 pesos hanggang 100 pesos ang entrance fee, depende sa programa at kategorya ng bisita. Taon-taon, libo-libong estudyante at turista ang bumibisita rito upang mas makilala ang buhay ni Rizal. Ang bahay na ito ay hindi lamang isang museo, kundi isang simbolo ng katalinuhan, pagmamahal sa bayan at pakikibaka para sa kalayaan. Number 4, Aguinaldo Shrine. Kung may isang bahay na naging saksi sa isa sa pinakamahalagang araw sa kasaysayan ng Pilipinas, ito ay walang iba kundi ang Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Ang orihinal na tahanan ay itinayo noong 1845 at dito isinilang ang unang Pangulo ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo. Mula sa simpleng bahay na gawa sa nipa at kawayan, unti-unti itong pinalawak hanggang maging isang malaking mansyon na sumasalamin sa katayuan ni Aguinaldo bilang leader ng revolusyon. Ang pinakamahalagang pangyayaring naganap dito ay noong Hunyo 12, 1898, nang ideklara ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Mula sa bintana ng bahay na ito, unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas habang tinutugtog ang pambansang awit. Dahil dito, ang Aguinaldo Shrine ay naging isa sa pinakamahalagang simbolo ng kalayaan ng bansa. Bukod dito, kilala rin ang bahay sa mga lihim na lagusan, taguan ng armas, at iba pang kakaibang bahagi na ginamit noong panahon ng himagsikan. Sa kasalukuyan, isa itong pambansang dambana na pinangangasiwaan ng pamahalaan. Bukas ito sa publiko at kadalasang libre ang pagpasok o may minimal na bayarin depende sa programa ng museo. Taon-taon, dinarayo ito ng mga Pilipino lalo na tuwing araw ng kalayaan. Ang Aguinaldo Shrine ay nananatiling buhay na paalala ng tapang at sakripisyo ng mga Pilipinong lumaban para sa kasarinlan ng bansa. Number 3, Clarin Ancestral House. Sa bayan ng Loay sa Bohol, matatagpuan ang Clarin Ancestral House, isa sa pinakamagandang halimbawa ng bahay na bato sa Visayas. Itinayo noong bandang 1840, naging tahanan ito ng makapangyarihang pamilyang Clarin na nagluwal ng ilang mahahalagang leader ng Bohol. Kabilang sa kanila, si Don Aniceto Clarin, ang kauna-unahang sibil na gobernador ng lalawigan, at si Jose Clarin, na naging senador ng Republika ng Pilipinas. Hindi lamang ang pamilyang Clarin ang dahilan kung bakit mahalaga ang bahay na ito. Noong panahon ng Philippine-American War, sinunog ng mga sundalong Amerikano ang malaking bahagi ng bayan ng Loay. Subalit ang bahay na ito ay hindi nadamay dahil ginawa itong headquarters ng mga opisyal na Amerikano. Dahil dito, isa ito sa iilang estrukturang nakaligtas sa mga kaguluhan ng panahon yon at nananatiling nakatayo hanggang ngayon. Sa kasalukuyan, isa itong heritage attraction sa Bohol na dinarayo ng mga lokal at dayuhang turista. Makikita rito ang mga antigong muebles, relihiyosong kagamitan at mga alaala naglalarawan ng buhay ng mga prominenteng pamilya noong ika-19 na siglo. Ang pagbisita rito ay nagbibigay ng kakaibang karanasan dahil para kang bumabalik sa panahong ang Bohol ay isa sa pinakamahalagang sentro ng kultura at politika sa Visayas. Number 2, Marcela Agoncillo Ancestral House. Sa makasaysayang bayan ng Taal, Batangas, matatagpuan ang tahanan ng isa sa pinakamahalagang babae sa kasaysayan ng Pilipinas, si Marcela Mariño Agoncillo. Ang ancestral house na ito, na itinayo noong huling bahagi ng ika-18 siglo, ang naging tahanan
ng babaeng kinikilalang pangunahing nagtahi ng unang opisyal na watawat ng Pilipinas habang siya ay nasa Hong Kong kasama sina Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa de Natividad. Sa bahay na ito lumaki si Marcela Agoncillo at dito rin nahubog ang kanyang pagmamahal sa bayan. Ang pamilya Agoncillo ay kabilang sa mga prominenteng pamilya ng Batangas at naging aktibong taga-suporta ng kilusang makabayan laban sa mga Espanyol. Dahil sa kanilang ambag sa rebolusyon at sa kasaysayan ng bansa, idineklara ang bahay bilang isang National Historical Landmark. Hanggang ngayon, makikita pa rin dito ang mga lumang kagamitan, larawan at mga dokumentong may kaugnayan sa buhay ni Marcela at ng kanyang pamilya. Isa na itong pangunahing tourist attraction sa Taal Heritage Town na kilala sa napakaraming napreserbang ancestral houses. Karaniwang may maliit na entrance fee o donation para sa maintenance ng lugar. Para sa mga nais makita ang tahanan ng babaeng tumahi sa simbolo ng ating kalayaan, ang bahay ni Marcela Agoncillo ay isang destinasyong puno ng inspirasyon at pagmamalaki bilang Pilipino. Number 1, Yap San Diego Ancestral House. At para sa ating numero 1, narito ang isa sa pinakamatanda at pinakasikat na bahay sa buong Pilipinas, ang Yap San Diego Ancestral House sa Cebu City. Tinatayang itinayo ito sa pagitan ng 1675 at 17,000s, dahilan upang kilalanin ito bilang isa sa pinakamatandang nakatayong bahay na bato sa bansa. Mahigit 3 siglo na itong nakatayo at naging saksi sa pananakop ng mga Espanyol, mga lindol, digmaan, at napakaraming pagbabago sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang bahay ay pagmamayari noon ng pamilyang Chino-Pilipino na sina Don Juan Yap at Doña Maria Florido. Isa itong napakahalagang halimbawa ng maagang arkitekturang Pilipino dahil gumagamit ito ng coral stones, kahoy na matitibay, at espesyal na halo ng materyales, kabilang ang puti ng itlog na ginamit bilang bahagi ng konstruksyon. Ang bubong nitong tisa ay siniguradong matibay laban sa lindol sa pamamagitan ng mga alambre na nagdudugtong sa mga piraso nito. Dahil dito, nakaligtas ang bahay sa maraming sakuna at maging sa pambobomba noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon, isa itong tanyag na heritage museum at isa sa mga pangunahing atraksyon sa Cebu City. Karaniwang nasa 100 pesos hanggang 150 pesos ang entrance fee para sa mga turista. Sa loob nito ay makikita ang mga antigong santo, lumang kasangkapan, porselana, at mga koleksyong higit pang nagpapakita ng mayamang kasaysayan ng pamilyang nanirahan dito. Sa lahat ng bahay sa ating listahan mga ka-MC, ito marahil ang pinakamalapit na koneksyon natin sa Pilipinas noong ika-17 siglo. Kaya naman hindi nakapagtataka na ito ang nangunguna bilang isa sa pinakasikat at pinakamatandang bahay na maaari pa ring bisitahin sa bansa hanggang sa kasalukuyan. Mga ka-MC, mula sa mahigit 3 siglong gulang na Yap San Diego Ancestral House sa Cebu hanggang sa makasaysayang tahanan ni Jose Rizal, Emilio Aguinaldo at Marcela Agoncillo, pinatunayan ng mga bahay na ito na ang kasaysayan ay hindi lamang mababasa sa mga aklat. Ito ay buhay na buhay sa bawat lumang dingding, bintana, hagdanan, at silid na minsang tinirhan ng mga taong nag-iwan ng malaking marka sa ating bansa. Ang bawat bahay ay may natatanging kwento ng tagumpay, sakripisyo, pagmamahal at pakikibaka na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino hanggang ngayon. Mga ka-MC, kung nabigyan kayo ng pagkakataong bumisita sa isa sa mga bahay na ito, alin ang gusto niyong puntahan at bakit? Ibahagi niyo naman ang inyong sagot sa comment section. At kung nagustuhan niyo ang video, huwag niyo pong kalimutan mag-like, i-share ang video, at i-subscribe ang channel para sa mas marami pang kamangha-manghang kwento tungkol sa kasaysayan, kultura at mga natatagong yaman ng Pilipinas. Maraming salamat sa panonood mga ka-MC. Hanggang sa muli, see ya!